Sabihin nyo yung pangalan pagka dito ka dumaan sa Huwag kang dadaan dyan ha. Dito ka sa... Alas 8 pa lang ng umaga, nakapila na ang persons deprived of liberty ng Manila City Jail Male Dormitory. Kaya isa-isa silang papasok sa designated area na ito, kung saan hubot-hubad silang lalagyan ng mga nurse ng benzyl benzoate lotion sa pamamagitan ng spray. Kapag nalagyan na ng lotion, kinakailangan nilang ikalat ito sa buong katawan. Hindi na rin sila pwedeng mabasa pa, kaya ang paliligo, kinabukasan na. Disinfected na rin ang mga isusuot nilang damit para matiyak na malinis at wala nang natirang itch mite na nagdadala ng pangangati at iritasyon sa balat. Maging ang mga selda, dinesinfect din para masigurong malinis na bawat sulok. Isang buwang pinagplanuhan ng gamutan matapos malaman noong nakaraang taon na positibo sa kurikong ang nasa 10% ng 3,589 PDLs. Matagal ng problema ang kurikong talaga dito sa loob ng jail. Karamihan kasi yung mga nanggagaling sa presinto, doon pa lang nagkakaroon na sila. And then papasok dito, nakukumit dito, and then makakasalamuhan nila yung mga kapwa nila, mga PDL. Ayan, magkakaroon na sila ng contact, then magkakahawan. Sa isang selda halimbawa na 1,000 ang kasya, nasa mahigit 5,000 ang nakakulong. Kaya hindi na nakakapagtaka na madaling magkahawaan ng mga preso sa ganitong uri ng sakit. 1 linggo lang ang gamutan, pero regular daw na magkakaroon ng check-up at assessment ang mga PDLs para unti-unting mapuksa ang kurikong sa mga nakakulong. Kaya pakiusap din ang pamunuan sa mga bibisita. Halimbawa, may mga simptomas na nararamdaman yung mga dalaw nila, cooperation ang hinihiling namin sa kanila. Na kung tatamaan yung dalaw nila sa araw na yon, sakripisyo lang muna na walang dalaw sa mga PDL nila dito sa loob. Ang mga PDL o preso, mayroon pa rin karapatang pantao kaya ang mga sakit tulad ng kurikong marapat lang na tuluyang mapuksa para hindi makaapekto sa kanilang rehabilitasyon. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Madalas na shabu, ecstasy at marijuana ang nasasabat sa anti-illegal drug operations ng pamahalaan. Pero nagiging problema rin ang iba't ibang klase ng party drugs na mahirap i-detect sa testing. Yan ang naistugunan ng University of the Philippines Drugs of Abuse Research Laboratory gamit ang kanilang pinakabago at high-tech na drug testing equipment. Detection of yung tinatawag nga na designer drugs or new party drugs ay hindi madali. Kailangan mo talaga ng yung ganitong technology para maka-detect ng mga bagong ganon. Tinatawag ang teknolohiya na liquid chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry at ibang-iba raw ito sa standard drug testing procedure. Ang nakagawian, kukuha ng specimen sample tulad ng urine tapos ay dadalhin sa laboratory para tukuyin kung ano ang drug substance at chemical compound na meron ang sample. Paliwanag ni Professor Toralba, matagal ang ganyang proseso dahil posibleng umabot ng ilang araw bago makuha ang resulta. Sa bago raw nilang teknolohiya, kaya nang malaman ang mahigit 100 chemical compound na meron sa sample specimen sa loob lamang ng 5 hanggang 6 na oras. At kahit hibla ng buhok, pwede na raw gamitin bilang sample specimen. So after collection po ng hair sample, mag-undergo po muna siya ng hair washing or pag-decontamination po ng natin sa hair. Dito inilalagay sa test tube ang hair sample at lalagyan ng mga solutions para matanggal ang anumang dumi sa buhok. Pagkatapos ay ilalagay sa isang aparato para durugin at pulbusin ang buhok at tutunawin naman hanggang maging likido ito at saka padadaanin sa iba pang makinarya. Ang mga ginagamit na specimen sa pagtetest ay mula sa aktual na pasyente o biktima ng paggamit ng illegal na droga. So may mga napapadala na rin sa amin na samples from other regions para masagot nila yung mga tanong na ano ang nangyari sa pasyente, ano ang nainom niya, yan, anong poisoning ang nangyari. Yun yung commitment namin sa facility na makatulong sa ibang mga government agencies and hospitals. Ngayong 2024 lang nang makumpleto ang kagamitan ng laboratorio ng UP para sa makabago at advanced na drug testing. Sa ngayon, nakapagbibigay na rin sila ng serbisyo sa ilang ahensya ng gobyerno tulad ng PIDEA, PNP, NBI, DOH at DOST.
Hindi biro ang epekto ng iligal na droga sa mga nalululong dito at maging sa kanilang komunidad. Kaya umaasa ang UP na mas marami pa ang makikinabang sa makabagong teknolohiya para sa mas epektibong pagtugon sa kalusugan ng mga Pilipino. Ako po si mobile journalist Francis Orsio. Hatid ang mukha ng balita. 4 years old pa lang si Jem Tanyag nang magtamo ng spine injury. Ito ang dahilan kaya sa murang edad ay naka-wheelchair na siya para makakilos. Pero hindi raw ito naging hadlang at naging susi pa raw para makilala niya ang sport na magbabago sa kanyang buhay. Year 2016 nga nang imbitahan siyang sumali sa national team for women's wheelchair basketball. Nung natanggap ko yung invitation, so sabi niya, try nga lang, pumunta ako doon sa tryout, tapos subukan kong sumakay sa pang-basketball na wheelchair. So sabi ko, hala, ito nga ganitong wheelchair, parang medyo, sanay na, pero, kumbaga, iba pa rin yung pakiramdam na sasakay ka sa pang-basketball na wheelchair. So, totoo nga raw na there is no harm in trying, lalo na nang tinuloy-tuloy na ni Jem ang pagbabasketball. Doon ko nakukuha yung confidence, tsaka yung happiness ko na kapag may nakakasalumuhang ibang tao, ganyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar. But another setback came for Jem nang ma-diagnose siya ng breast cancer noong July 2023. Nahinto siya sa basketball para magpagamot at sumailalim sa chemotherapy. February 2024, cancer-free na si Jem, kaya balik-bakbakan ulit siya sa hardcourt. Pag minahal mo na yung wheelchair basketball, hahanap-hanapin ng katawan mo, hahanap-hanapin ng isip mo. So, ayun, nakalive ako from July until May this year. And then finally, June, bumalik ako. A few months after, nagbunga naman ang pagsisikap dahil nasungkit ni na Jem at kanyang teammates ang ginto para sa 8th PNPG Women's Wheelchair Basketball noong November 14. Bukod pa yan sa ginawa nilang kasaysayan bilang mga kauna-unahang kababaihang naging parte ng Wheelchair Basketball Women's National Team. Actually, medyo nakakakaba siya. Kasi after our second game, nagka-injured pa yung aming isang player, isang ka-team. So, parang napapakamot na kami na paano to. Medal yung pinaglalabanan. At the same time, parang yung experience na parang ito yung pinaghihirapan namin eh. Kaya naman laking pasasalamat niya sa kakaibang suporta na ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang ang kanyang pamilya at workmates. Hindi lahat mabibigyan ng chance. Hindi lahat makaka-experience ng ganito. Pero once na tinanggap mo yung blessing, kumbaga, yung blessing kasi hindi lang siya in a form na masaya. What if yung blessing ay hindi maganda? Lahat ng natanggap ko, blessings, at lahat yun pinapagpasalamat ko sa Diyos. Tomorrow is never promised. And when all we have is now, we do everything to keep what we love. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.